hindi naman ako inimbite. Hindi ba na, sama ka na. Gusto pa imbitahin mo. Kaya pag nagpunta rin nakaupo, hindi tatayo yun, may mga tao gano'n. Huwag na masyadong pitigan. Bible study nga lang. Bible study nga lang. Ba't ka nagpunta? Hindi kasi ako ininibot. Gagawa ang Lord of the Harvest ay tama ng invitation for you. With your picture. Kahit saan ka mapunta. Yung kahit na nakaupo ka lang, hindi ka magiging kontento. Kasi bakit? You cannot enjoy your surrounding kapag hindi ka nilapitan at binate. Subukan mo kaya ikaw ang lumapit. Tumayo ka sa kanyang upuan mo, "Hi sis, pabate!" Kahit hindi mo ako binabate, mas type ko. Kesa umuwi at sinabi, "Hindi ako binate ni Pastor." Ako kontento. Enlightenment. Diba? Bakit? Sinundo. Nagpasundo ako. Ako huling-huling sinundo. Gusto pa una. Ako dyan. Gusto sa may tabi na bintana. Hindi lang ako. Alam niyo po ang contentment, iniisip niyo material things, no? Sa everyday life, sa buhay natin. Nakikita niyo ang contentment. Pag hindi ka kontento, kahit saan ka mapunta. Kaya po, kapag tayo ay nagkakaedad, ay nag-edad ay hindi na tayo. Kasi alam niyo po, habang tumatanda, may lesson yung contentment eh. Gusto mo na lang, laging na lang, ikaw yung ginagalang. Diba? Eh, paano kung merong bata dyan na hindi naturuan ng nanay niya, gumalang. At ikaw ay hindi nag-good afternoon o nag-good morning sa'yo, paano ano? Kaya it's not in the circumstances, makikita natin entitlement. I-lesson mo yung sarili mo para makikita mo sa sarili mo na kapag binati ka, mas masaya ka. Kaya pag binati ka, ang nasa isip mo, atariman. Babati mo sarili mo. Iba mama, ikaw yung lumapit. Ikaw yung mag-approach. Ikaw yung kailangan doon. Kaya, yun yung mga bagay na nakaka-lesson ng ating tawag dito, contentment. Sabi dyan sa Timoteo 6, 6-8. Tignan niyo Tagalog ha. Sabi niya kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pagdating dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Alam niyo po kung bakit nasabi yan dito? Kasi yung mga religious people noon, na meron silang mga tawag dito, mga ano tawag dyan, na nag-get sa religion. Halimbawa, yun na lang paggana, or yun na lang mga love gift, no? Yung mga religious leaders, nung araw, ito yung nararamdaman nila. Kaya talagang makikinabang ka, hindi lang sa tawag dito, sa material things, kundi sa mga approach ng tao. Pero kailangan maging masaya ka na. Kasi makikinabang ka talaga. Alam niyo po, nakikinabang tayo sa religion. Why? Kapag tayo ay nag-church, ang tingin ng mga tao sa atin mabait. Depende na lang kung nag-church nga ba to. Nasa sa'yo na yun. Pero alam niyo po, naranasan ko noon nung ako ay bago pa lamang sa Lord. Sasama ako sa mga kaibigan ko, ayan, alam ni Tita Weng. Sasama ako sa mga kaibigan ko drinking. Talagang drinking, no? Umiinom. Eh, hindi na ako makainom eh. Pero alam niyo po, doon ko lang nakita na meron akong friend na talagang he's covering me. Ay, huwag natin painumin yan. Nag-church na yan. Diba? Huwag niya nang pilitin niya, magkakapi na lang yan. Na doon ko nakita na sabi ko, etong mga taong ito, naiintindihan nila ako. Isa yun sa mga bagay na nakuha natin dito sa religion. Na nandito tayo. Kailangan na makita sa atin yung positive side, hindi yung negative. Kaya po ang kailangan lang natin, maging masaya na tayo sa buhay. Yung meron ka kinakain, meron kang damit, maging masaya ka na yan. Amen. Dahil yun yung contentment na pinag-uusapan. Ano pa ba yung sinasabi dito? How can I build, no, contentment? Sige, paano ko ngayon may sasagawa, no, yung pagiging kontento ko. Sabi kanina, contentment, you can found in God, it's not in circumstances, you can learn it, and what?
it is God's providence. Hindi nagkakamali ang Panginoon. No? Paano ko ngayon mabibuild yung contentment? Kung alam ko na ano yung mga nakakaharang kapag ako ay nakontento. I can build contentment by what? One is giving. Amen. Giving is not only finances. Sabi nga po ni Pablo, binigyan niyo ako at last, nabigyan niyo ako ng concern. Kahit dati you're lack of opportunity, pag wala kang opportunity to give finances, ibig sabihin you can give your time, you can give your love, you can give your energy, you can give many things. Kasi po, kapag ikaw ay kontento sa buhay, nakakapagbigay ka na hindi ka na nagre-reklamo. Amen. Ano yung mga bagay na pwede mong ibigay? Na masasabi mo sa sarili mo na masyado kong iningatan yung oras ko. Na pwede ko naman palang ibigay. Masyado kong iningatan, no? Yung mga bagay na ang akala ko kasi ang asawa ko nagagalit pag lumalabas ako ng ibang araw. May mga ganun nagagalit kasi ganito. Na masyado kong deny G. Pero nung naibigay mo sa iba, pwede pala. Mas masaya pala. Makukontento ka pala. Alam niyo po, maraming mga bagay na tayo ay sinasaalang-alang natin na minsan hindi naman pala tayo kontento. Mas kontento pala tayo kapag yun ay ating ibinigay. Amen. Mas ma-feel natin na, Lord, I'm giving. Kontento na ako sa buhay ko. Kaya kapag tayo ay nagbibigay, malilesen yung complaint, yung reklamo. Kaya kapag ikaw ay masyado kang nagre-reklamo at hindi ka pa nagbibigay, ibig sabihin, hindi ka pa kontento. Meron ka pang hinahanap. You have to search for it. Sabi pang gano'n, thankfulness. Tayo ba nakapagpasalamat na sa Panginoon sa mga bagay na hindi natin na ipagpapasalamat noon? Salamat Lord, may asawa ako. Salamat Lord, may anak ako. Salamat Lord, may bahay ako. Salamat Lord sa mga bagay na ibinigay mo sa akin, all material, lahat nakikita. Pero yung Lord, salamat kasi nafe-feel ko ngayon, Panginoon, na I'm worthy sa harapan mo. Salamat Lord, nandiyan ka, meron akong nasasabihan. Salamat Lord, nandiyan ka na meron akong naiiyakan. Naipagpasalamat naman natin sa Panginoon. At kapag hindi mo pa naipagpapasalamat yun, still, nagre-reklamo ka pa, hindi ka pa kontento sa buhay. You can build contentment by thanking everyone, by thanking God, by thanking Jesus, by thanking your friends, by thanking your family, yung mga tao sa paligid mo. Doon mo sasabi na, kontento na ako. Gusto kong maging maramdaman lalo yung contentment sa buhay. Kaya pagpasok natin ng bahay, Lord, thank you, nakauwi ako. Lord, thank you, nakapunta ako dito sa church. Kaya sa pagpasok sa church, ang aga kaya ata, wala pa sila. Susunod, pupunta ako dito mga 11. Makukontento kahit saan ka mapunta. Kahit saan ka mapunta. Kapag hindi ka marunong mag-thank you. Kaya makikita niyo sa mga tao, di ba, minsan may marereklamo kayo, itong tao, hindi man na marunong magpasalamat. Bakit? Kasi puro reklamo. Yan lang kapalit mo. Dahil kapag ang tao marunong magpasalamat, ibig sabihin niya, nakukontento na yan. Kaya po kailangan natin to be thankful. Thankfulness. At ano pa yung sinasabi? Faith. Alam niyo po, faith is equals to trust. Kapag nagka-trust ka sa Lord that God will provide, that God knows what you feel, God knows how to control yung ano yung gusto mo, ano yung ibibigay niya sa'yo, ano yung mga pinagpe-pray mo, doon pa lang masasabi mo na, Lord, I have faith in you, sa'yo ko na lang ipapamangalan ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Lord, makukontento na ako dito. Kapag ang trabaho, kinireklamo mo mula ulo hanggang paa, kahit saan ka magtrabaho, reklamadorang Pilipina lang ang dating mo. Totoo po yan. Kasi alam niyo po, kapag sinabing work, mahirap. Kapag sinabing madali, play yun. Work is hard, play is easy. Diba? Kaya pag pumasok ka sa isang lugar at sinabi mo, kahirap naman ang trabaho dito, ganito, ganyan, pagpasok mo sa kabila, ganun ka pa rin. Kapag pumasok ka dun sa iba, kapag dumating ka sa sabila, eto na ang reklamadora Pilipina, may pangalan ka na. Pero kapag nagpapasalamat ka na ako, nagpapasalamat, kakaunti yun na. Kaya i-ano nyo yun, we have to learn. Ako nagpapasalamat nga ako sa Lord, nagkaroon ako ng trabaho.
dahil ang tagal-tagal ko nag-aanap ng trabaho.